Uy, Oli, pakikuha mo nga yung isa pang bag na gamit natin. Baka makalimutan. 3 araw tayo sa tiruwing mo sa Bataan. Yung January 1 ay dumadalo kami sa aming mga kamag-anak sa Bataan. Nang dumating ang jeepney ay sumakay ng lahat ang mga nakagayak. Halos na puno ang jeep sa dami naming magkakasama. Ando si Lola at ang mga tito at tita ko at kanilang mga anak. Siya nga pala, bago yan ay kumuha na ako ng usbong ng bayabas para singhutin ko habang nagbibiyahe dahil palagi ako nahihilo at nagsusuka kapag nagbibiyahe sa sasakyan. Payo ito ni Lola. Oni, kapag nahihilo ka at ibig magsuka ay sumingot ka lang ng dahon ng bayabas at aayos ang pakiramdam mo, sigurado. Pumesto nga pala ako dun sa dulo ng upuan dahil gusto kong panoorin ang mga lugar na nadadaanan at ang mga sasakyan na kasunod namin. Actually, binibilang ko pa ang mga nagdadaan ng mga puno sa gilid ng kalsada. 50, 51, 52, 53, 54. Kalipas ang ilang sandali ay nakaramdam na ako ng pagkahilo. Boom! Nasusuka ko. Dali, singutin mo na yung bawon mong usbong ng bayabas. Kanina ko pa nga sinisingot pero nasusuka pa din ako. Pagkaraan ng 5 oras at 3 beses na pagsusuka ay nakarating kami sa Bataan sa awa ng Diyos. Bulubundukin ang lugar ni Tiroming. Ibang-iba talaga sa probinsya dahil madaming puno at halaman at presko ang simoy ng hangin. May kalumaan na ang bahay ni Tiroming. Ito daw ang ancestral house nila na siya ang nangangalaga. Dito din daw ipinanak at lumaki si Lola. Pagpasok namin sa bahay ay nandoon na ang kamag-anak namin. Abot-abot ang kumustahan ng bawat isa. Oy mga bata, magmano kayo sa mga tsuhin at yain ninyo. Sa dami ba naman ang pinagmanuhan ko ay napudpod yata hulo ko sa kakamano. O ito, si Tiandeng nyo na anak ni Inang Lumeng na kapatid ng hipag ni Tiromi ninyo. Ano ika nyo? Basta magmano kayo. At ito naman si Kuya Tonyo na pamangkin ng bidas ng pinsan ni Lola Sela. Yan ang ugali sa probinsya. Matibay pa din ang relasyon ng magkakamag-anak kahit medyo malayo na. Dahil mga alauna ng hapon noon, kaya nagyaya ng kumain si Tio Roming. Ang daming hinandang ulam, may tinola, inihaw na isda, at kare-kare. Noon lang ako nakatikim ng tinola na maitim ang laman ng manok. Sabi ni Tio Roming ay native yan na alaga nila. Pagkatapos namin kumain ay tungo kami sa labas at nandoon si Kuya Olan, anak ni Tio Roming, at kasalukuyang nagagatas ng kalabaw. Oy, mga pinsan, dali kayo dito. Oni, gusto mong subukang gatasan si Kalakyan? Ganito lang, pisil-pisilin mo lang ang nipples hanggang lumabas ang gatas. Oh, ikaw naman, try mo. Ganito ba? Ayaw pa din eh. Konting lakas pa ng piga. Napunta sa mata ko! Ha? Masarap na mahirap ang buhay probinsya, hindi pares dito sa syudad. Dito maagang gumigising ang mga tao at kanya-kanya na silang pagtatrabaho dito sa bukid. Sinubukan niya naming sumama sa mga pinsan namin sa pagtatrabaho sa bukid at para sabihin ko sa inyo, hindi ito madali. Sinubukan niya naming magsibak ng kahoy. Pero hindi kami sanay. Ang bigat-bigat ng palakol. Sinubukan din naming magigib ng tubig sa may taas ng burol. Hay, ang hirap. Feeling ko'y gugulong ako dito pababa. Oh, ayan na, kuya. Nye, ano nangyari? Wala naman laman. Kinahaponan ay nagpunta kami sa bundok sa mga kaibigan ni Kuya Olan ng mga katutubong ita. Naabutan namin ang 3 katutubo. May pinapalubutan silang kung ano. Mulawin, ano yung pinagkakaguluhan nyo? Ito ba? Nakahuli kami ng baboy ramo sa bitag. Meron palang baboy ramo dito, kuya. Oo, madami at mahusay silang manghuli ng baboy damo. Olan, inaanyayaan ko kayo at rin yung mga kasamahan na dito na maghapunan. Pagsasaluhan natin ang nahuli naming baboy damo. O sige, ayos. Para naman maranasan ng mga pinsan ko paano matulog sa gubat. Kaya nanatili muna kami sa kubo ng mga katutubo habang pinapanood namin sila napatayin at iluto ang baboy ramo. Makalipas ang ilang sandali ay nasa palibot na kami ng campfire habang iniihaw sa aming harapan ang baboy damo.
Oo lan, luto na ang baboy ramo, tikman na ninyo. Mga panuhin, halina kayo at magsigain. Sa buong buhay ko, ay noon lang ako nakatikim ng baboy damo. Masarap pala. Bong, promise, ang sarap. Oo nga, Oni, hindi masyadong mataba. Habang kumakain kami, ay nagsalita si Mulawin. Alam nyo, dito sa kabundukan, nagmumula ang aming kinabubuhay, kaya kami naman ay ginagalang namin ang kalikasan. Dahil hindi naman natin nakikita pero may mga espiritu ng kabundukan at kalikasan ay dapat na ginagalang. Kaya bago kami pumapatay ng hayop sa kagubatan, ay nag-aalay muna kami ng panalangin. Hindi namin pinapagalit ang bathala ng kalikasan. Kayong mga bata, kapag maglalakad kayo sa kagubatan, ay magtatabi-tabi po kayo at baka may mga duwende o engkanto na matapakan na sukat na ikagalit sa inyo. Kinabukasan, bumalik kami ni Bong sa kagubatan para mamasyal. Bong, ang ganda talaga rito, parang hindi pa nagagalugad ng mga tao. A few moments later. Oni, hindi mo ba napapansin na kanina pa tayo naglalakad ay parang paikot-ikot lang tayo? Tingnan mo ang malaking punong yan, hindi ba nadaanan natin yan kanina? Oo nga, Bong, naunahan mo lang ako, kanina ko pa napansin yan. Hala, naengkanto yata tayo ah. Naalala mo ba yung sinabi ni Mulawin? Kayong mga bata, kapag maglalakad kayo sa kagubatan, ay magtatabi-tabi po kayo at baka may mga duwende o engkanto na matapakan na sukat na ikagalit sa inyo. 2 hours later. Makikiram po, tabi-tabi po, pasensya na po kung sino man po kayo, hindi po namin sinasadya. Bong, di ba kasabihan na kapag naengkanto tayo ay baligtarin natin ang ating damit? Sige, baligtarin natin ang damit natin, wala namang mawawala. A few moments later. Oni, sa wakas, ayan ang daan na pinanggalingan natin, yung palabas ng gubat. Ay, salamat at makakauwi na din tayo. Oni, nakikita mo ba yung nasa likuran natin? Na isang maliit na nilalang at parang hugis duwende. Ewan ko ba kung namamalik na lang ako o guni-guni ko lang, pero parang hugis na maliit na tao ang nakita ko sa likuran namin.